So, paano nga ba talaga ginagastos ang confidential funds, yung pondong para dapat sa mga sekreto at sensitibong operasyon ng gobyerno? At ano ang mangyayari kapag yung mga pangalang sinasabing tumanggap nito ay, well, hindi pala totoo? Tara, silipin natin ang mga ebidensya sa likod ng isyung to. Okay, para simulan ang kwento, kilalanin muna natin ang isang pangalan na nasa gitna ng lahat ng ito. Siya si Mary Grace Piatos. Ayon mismo sa Philippine Statistics Authority, yung opisyal na ahensyang nag-iingat ng lahat ng records natin mula birth hanggang death certificate. Simple lang ang sinabi nila, hindi siya nag-e-exist. Walang birth record, walang kahit anong official paper na nagpapatunay na totoong tao siya. At ang nakakagulat, hindi lang siya ang nag-iisa. Sa katunayan, parang may buo silang team. Kasama niya sa listahan sina Carlos Miguel Oishi, Miko Harina, at Ralph Josh Bakken. Pansin nyo ba? Parang pamilyar yung mga apelido. Dahil dito, binansagan sila ng mga mababatas bilang Team Grocery. At hindi ito haka-haka lang. Tingnan nyo mismo itong data. Nung sinubukang i-verify ng Philippine Statistics Authority yung listahan ng mga di umano'y tumanggap ng pondo mula sa Office of the Vice President, ano ang lumabas? 2/3 or 1,322 sa 1,992 na pangalan, walang birth record. As in, wala. So in total, kapag pinagsama-sama yung mga listahan mula sa OVP at sa Department of Education, mahigit 1,700 individual na nakapirma raw na tumanggap ng pera ng gobyerno ay parang mga multo lang. Okay, so may mga ghost people na tayo. Pero alam nyo, may isang aspeto pa tong istorya na baka mas ikagugulat nyo. Yung bilis at yung laki ng ginastos. Ito yung halaga 125 million pesos. Yan yung buong confidential fund allocation ng OVP para sa taong 2022. At itong buong 125 million na ubos sa loob lang ng, get this, 11 araw. Mula December 13 hanggang 24, 2022. Oo, sa gitna mismo ng Kapaskuhan. At ayon sa Commission on Audit, nasaan ang ebidensya? Wala raw. Walang safe house, walang intelligence reports. Bukod pa diyan, may mga binili raw na bawal, tulad ng furniture. At ito pa yung matindi, may mga pirma na imposible raw mangyari, tulad ng isang Alice Crescencio na nakapirma sa Pasay, Iligan at Lanao del Sur sa iisang araw lang. Paano yun? So ang tanong, paano nailabas ang ganito kalaking cash ng ganun kabilis? Dito na raw pumapasok yung mekanismong tinatawag nilang SDO pipeline. Ganito raw ang sistema. Una, yung Special Disbursing Officer, wini-withdraw niya yung cash. Pangalawa, yung cash binibigay sa mga security officer. Pangtatlo, at ito yung crucial part, hindi na dumadaan sa sariling finance service ng OVP. At pang-apat, anong natatanggap ng finance? Mga cover letter lang. Hindi resibo, hindi liquidation, papel lang. And to be clear, yung SDO or Special Disbursing Officer, siya yung opisyal na may legal na kapangyarihan na mag-withdraw at mag-manage ng cash para sa confidential operations. Basically, sila yung may hawak ng susi sa kaban ng bayan para sa ganitong klase ng gastusin. So, kung na-withdraw na yung pera, gamit yung mga pangalan na hindi naman totoo, saan ito napunta? Well, ang teorya ng prosekusyon, yung cash naging real estate. Tingnan natin tong sinasabi nilang koneksyon. Ang alegasyon, sa tuwing may malaking release ng confidential funds, may kasunod na malaking property acquisition, mula sa kondo sa Mandaluyong hanggang sa mga lupa sa Samal at Davao. Tila nagtutugma raw yung timing. For example, sa panahon ng pagbili ng isang 10 million peso lot sa Davao, ang dineclare na cash on hand ay nasa 4.32 million lang. Pero, yung presyo ng property, 10 million pesos. Dito na lumalabas yung tanong, saan nanggaling yung kulang na 5.68 million pesos? Sinabi rin sa investigasyon na hindi ito pwedeng utang kasi in fact, bumaba pa yung pagkakautang sa parehong panahon. So, saan galing yung pera? Dahil sa mga ganitong tanong, naging napakadirekta ng sagot ng isa sa mga mambabatas. Sabi ni Deputy Speaker Ortega, hindi mo maaaring gawing campaign slogan ang mga audit trail. Ang ibig sabihin, yung mga numero at yung paper trail hindi nagsisinungaling. At dito na tayo sa huling bahagi,
Anong nangyari nung biglang may nanunood na? Anong nangyari nung binuksan ng ilaw at nagsimula ng magtanong ang Kongreso at ang publiko? Yung depensa, yung mga bayaran daw sa mga opisyal ng DepEd ay personal na kabutihang loob, hindi raw galing sa pondo ng gobyerno. Pero heto yung katotohanan. Biglang huminto ang mga bayaran na ito noong Setyembre 2023. At anong kasabay niyan? Eksakto, yun din yung panahon na sinimulan ng Kongreso na busisin ang mga confidential fund. Kaya ang iiwan nating tanong sa inyo ay ito. Kung lihitimo naman pala at maayos ang sistema, bakit ito biglang-biglang tumigil sa mismong sandali na may nagsimulang magmatyag?